Ang mga aralin sa video na ito ay una, uri ng suprasegmental. Ikalawa, mga halimbawang pangungusap gamit ang suprasegmental. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, alamin muna natin at unawain ano ba itong suprasegmental. Ito ay makabuluhang tunog. Sa paggamit ng suprasegmental, malinaw na naipahayag ang damdamin, saloobin at kaisipang nais na ipahayag ng nagsasalita. Sa pakikipagtalastasan, matutukoy natin ang kahulugan, layunin o intensyon ng pahayag o ng nagsasalita sa pamamagitan ng diin, tono o intonasyon at antala o hinto sa pagbigkas ng mga salita. Unang uri ng suprasegmental ay diin. Ang diin ay lakas, bigat o bahagyang pagtaas ng tinig sa pagbigkas ng isang pantig sa salita. Ang diin ay isang ponema sapagkat sa mga salitang may iisang tunog o baybay, ang pagbabago ng diin ay nakapagpapabago ng kahulugan nito. Maaaring gamitin sa pagkilala ng pantig na may diin ang malaking titik. Halimbawa, lamang o natatangi ang ibig sabihin. Lamang o nakahihigit o nangunguna naman ang ibig sabihin. Ikalawang halimbawa, buhay, nakapalaran ng tao ang nais ipakahulugan. Buhay na ang ibig sabihin, humihinga pa. Kung inyong susuriin, dahil sa diin ng pagbigkas sa bawat salita, nagkakaroon ito ng panibagong kahulugan kahit pareho pa ang baybay o spelling. Ikalawang uri ng suprasegmental ay antala, hinto. Ito ay bahagyang pagtigil sa ating pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ibig ipabatid sa kausap. Maaaring gumamit ng simbolong kuwit, dalawang guhit na pahilis o gitling. Halimbawa ng antala, hinto, hindi ako si Jewelry. Pagbigkas ito na ang hinto ay pagkatapos ng hindi. Nagbibigay ito ng kahulugan na ang nagsasalita ay nagsasabing siya si Jewelry na maaaring siya'y napagkamalan lamang na ibang tao. Ikalawang halimbawa, hindi ako si Jewelry. Pagbigkas ito na ang hinto ay nasa ako. Pagpapahiwatig ito na ang kausap ay maaaring napagbintangan ng isang bagay na hindi ginawa. Kaya sinasabi niyang hindi siya ang gumawa, kundi si Jewelry. Ikatlong halimbawa, hindi ako si Jewelry. Pagbigkas ito na nasa hulihan ang hinto. Nagpapahayag ito na ang nagsasalita ay nagsasabing hindi siya si Jewelry. Ikatlong uri ng suprasegmental ay tono, intonasyon. Tumutukoy sa pagbaba at pagtaas ng tinig na maaaring nakapagpasigla, makapagpahayag ng iba't ibang damdamin, makapagbigay kahulugan at makapagpahina ng usapan upang higit na maging mabisa ang ating pakikipag-usap sa kapwa. Nagpapalinaw ito ng mensahe o intensyong nais ipabatid sa kausap tulad ng pag-awit. Sa pagsasalita ay may mababa, katamtaman at mataas na tono. Narito ang halimbawang pangungusap. Sa una, ito ay pangungusap na pasalaysay o paglalarawan. Halimbawa, dumating sila kanina. Maganda talaga si Julreca. Ikalawa, ito ay pangungusap na masasagot ng oo o hindi. Totoo, sila iyon, di ba? Ikatlo, matinding damdamin. Naku, may sunog. Hoy, alis dyan. Ikaapat, pagbati o kumusta ka. Magandang umaga po. Salamat sa iyo.
Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.